iba-ibang pangalan ng ilan sa mga senador. Ang mga tawag sa kanila ngayon, mga duwag, tuta, hugas kamay, protektor ng makapangyarihan. At sa ginawa nila kagabi, yung ginawa ng 18 sa kanila, na ibinalik yung complaint at articles of impeachment sa House of Representatives na isang paglabag, malaking paglabag sa ating konstitusyon. Hinihingal pa si Manay, pero ito na po siya. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo. Okay pa ba kayo? Kayong lahat dito, mga iba-ibang grupo, iba-ibang mga sektor, lalo na yung mga kabataan, yung mga estudyante, at yung iba pang mga grupo dito. Magandang hapon po sa inyong lahat. Dismayado tayo. Hindi lang tayo dismayado, galit na rin tayo. Diba? Galit na ba kayo? Kasi ako galit na. Dahil nga po sa naging kilos nila noong mga nakaraang buwan o linggo. Diba? Yung mga nakita natin pagkikilos nila. Natawag na sila ng iba-ibang pangalan ng ilan sa mga senador. Ang mga tawag sa kanila ngayon, mga duwag, tuta, hugas kamay, protektor ng makapangyarihan. At sa ginawa nila kagabi, yung ginawa ng 18 sa kanila, na ibinalik yung complaint at articles of impeachment sa House of Representatives na isang paglabag, malaking paglabag sa ating konstitusyon. Hindi yan sang-ayon sa konstitusyon, hindi yan sang-ayon sa rules of impeachment. Dahil ho sa ginawa nilang yon, pwede pa rin ho tayo, meron pa ho tayo pwedeng itawag sa kanila. Mga sobrang kapal ng mukha. Mga naghahari-harian. Mga walang hiya. Di man nila nagawa na magkunwari o magpanggap. Harap-harapan ay pinamukha sa atin kung sino talaga ang kanilang pinaglilingkuran. Kung sino ang nililingkuran nila. Hindi ang ating konstitusyon, hindi ang justisya, hindi ang ating mga patakaran, hindi yung mga mamamayang nagluklok sa kanilang pwesto. Ang kanilang boss, hindi ang taong bayan, kundi ang sarili nilang interes at kapwa nilang mga ganit at uhaw sa kapangyarihan. Nakita na natin ito, napanood na natin ang ganitong eksena. Diba? At alam natin na kung hindi tayo mag-iingay, kung hindi tayo magtitindig, ang mangyayari po yan. Ang mangyayari niyan ay magtatagumpay ang kawalang-hiyaan at kabalustugan sa ating gobyerno. Diba? Kasi tingnan po natin ang mga nangyayari. Paisa-isang hakbang, paisa-isang kilos nila. Mga kawalang-hiyaan, mga delaying tactics, dilatory tactics na alam nila ng kanilang pinagkatrabaho lang ay simulan na.
yung paglilitis at pakinggan ng ebidensya pagkatapos hatulan yung opisyal na na-impeach na si VP Sara. Tama! Diba? Hindi tayo papayag na ganyan na lang ang mangyayari. Hindi! Sa mga pagkukunwari nila na hindi naman talaga sila nang kukunwari, nalantaran na po ang kanilang kawalang hiyaan sa ating konstitusyon. Kailangan ho tayong magbantay, bantayan pa ho natin sila. Tama! Wag ho natin sila bigyan ng pahinga hanggat hindi nila ginagawa ang tama. Pahingang itiyan! Nitisin na! Kasi alam nyo, kinakabahan na naman ako dyan sa ginagawa nila. So kunwari, riniremand yung kaso, riniremand yung complaint, riniremand yung articles of impeachment. Anong mangyayari kung halimbawa yung prosecution panel ay hindi yan susundin? Kasi sa paniniwala nila, yung articles of impeachment na mismo yung certification. Kasi di ba kunwari humihingi pa sila ng certification galing sa House of Representatives na hindi daw nila linabag yung konstitusyon? Anong klaseng utos yan? Yun na mismong articles of impeachment ang certification. The very fact that they transmitted the articles of impeachment to the Senate, that means that they believe and they are certifying, that they are attesting to the fact that everything that they did was in conformity with the Constitution. Meron ang tinatawag na presumption of constitutionality and presumption of regularity. Linalabag nila yan. Tsaka isipin din po natin na yung House of Representatives and the Senate are co-equal bodies, co-equal institution. Hindi na po natin tinatawag na upper house or upper chamber ang Senado. Hindi na rin po natin tinatawag na lower house or chamber yung House of Representatives. Kasi sila nga ang Kongreso. They are co-equals. So hindi pwedeng ginaganon na lang ng Senado ang House of Representatives. So tuloy lang po ang laban natin. Huwag ho tayong hihinto. Huwag ho tayong mananahimik. Mabuhay po tayong lahat.